Ano ba ang ating motivation kapag may mga ginagawa tayong mga iba't ibang mga bagay? Marahil, ang sagot dyan ay depende. Depende ano ba yung gagawin natin at marahil ano ang ating mood at that particular time. Para sa iba, pwedeng may ginagawa sila pero ito ay dala ng takot. Diba? Totoo naman yon because natatakot ka na baka may sabihin silang hindi maganda, kaya gagawin mo na lang. Sa iba naman, siguro, more of compulsion o napipilitan. Parang wala kang choice, you feel. Or sa iba, out of shame. Siguro sabi natin, kahiyaan eh. Di ba? Andiyan na tayo eh. Ano pang magagawa natin? Tuloy na lang natin. Pero siguro sasang-ayon kayo, if you know the Bible and you've been with the Lord, you've come to know the Lord for some time, isa sa pinaka-mataas na dahilan o dakilang dahilan para gawin natin ang isang bagay ay dahil sa pag-ibig. And that's exactly what the Bible says. It should be out of love. 2 Corinthians 5:14, you know that verse, right? 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us. In most translations, the love of Christ compels us. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, kapag naranasan natin ang totoong pag-ibig ng Panginoon, gustong-gusto mo na mahalin siya, gustong-gusto mo na sundin ang kanyang kalooban. This is a very great driving force or strong reason to love Him back and to do what He wants. At yun po, somehow, ang tema ng pag-aaralan natin because sa isang tunay na tinubos, hindi po pwedeng hindi natin maranasan ito eh. And as we complete the verse, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin sapagkat kami nakatitiyak na may isang namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Kapag nakilala mo ang Panginoon, you become convinced na ang kanyang kamatayan ay mahalaga at ginawa niya ito para sa lahat. That is, para sa lahat ng kanyang mga tinubos. Specifically, as we say, for His elect. Ibig sabihin, katumbas nun, yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, namatay na rin tayo sa ating sarili, sa ating kasalanan, at tayo ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. That's our theme for this afternoon about the love of Christ and its effect on us. Ang pag-ibig ni Kristo at ang epekto nito sa atin. Let us pray. We worship and adore you, O Lord God, because you are the reason why we are here. Alam namin, Panginoon, we can be doing something else or we could be at another place, and yet, because of your guidance and providence, niloob ninyong maparito kami, especially as we contemplate and once again celebrate the Lord's table. Salamat dahil may mga pagkakataon kami para maalala ang inyong dakilang sakripisyo para sa amin. And so, gawin ninyong ito makabuluhan para sa amin upang kayo ang tunay na matanyag at mataas. Gabayin niyo rin po ako sa pangaral niyong mga salita upang maipahayag ko lamang ang nais ninyo, Panginoon. Be thou exalted in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Now again, mahalagang maintindihan natin, one of the greatest reasons why the Lord Jesus Christ gave Himself is out of love. Ito daw ang isa sa pinakamalaking dahilan kaya binigay ng Panginoon ng Kanyang sarili dahil sa pag-ibig. And that's plain dun sa ating pinaka-text for this afternoon in Ephesians chapter 5, verse 25. You know this verse. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Maliwanag yon.
Now, bago natin talakayan ang verse na ito, of course, marami pang ibang dahilan na pwede tayong maisip. Bakit kailangang ibigay ng Panginoon yung kanyang buhay? Of course, first and foremost is for the glory of God the Father and to please Him. Yun naman ang dahilan, ba't siya naparito para sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At sa kanyang pagpunta dito at pagkamatay sa krus, ang epekto nun, para tayo ay mapatawad sa kasalanan at tubusin niya tayo. So there's that redemption and forgiveness for sinners like us. At gayon din, maliwanag sa Biblia, ang mga totoong nakakilala sa Panginoon at sa kanyang ginawa, mamumuhay ng may kabanalan. Tinubos niya tayo sa buhay ng kasalanan para mabuhay sa kabanalan to live holy and blameless lives. At ilan lamang yan, marami pang ibang dahilan. In fact, marahil nakita nyo na yung book ni John Piper, ang title, The Passion of Jesus Christ. At doon binibigay niya 50 reasons why Jesus came to die. It's a good book, a short book, at bawat isang dahilan, mahalagang pag-isipan natin para mas lumalim yung appreciation natin sa kanyang ginawa. Now, malinaw sa Bible, isa sa pinakamalaking pagpapakita, in fact, ang pinakamalaking pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig ay sa pagbibigay niya ng kanyang anak para sa ating katubusan. Right? And we all know that popular verse, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Di na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Kaya siya nagbigay dahil sa malaking pag-ibig, kahit sa makasalanang katulad natin. Now, when we connect our passage in Ephesians chapter 5, verse 25, makikita natin, of course, it's God the Father who loved us. Pero dito pinapakitang emphasis, ang Panginoong Jesucristo din, siya mismo, God the Son, siya ay nagpakita ng kanyang napakalaking pag-ibig. At wala nang mas hihigit pa sa kanyang gagawin na ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tinubos. Hindi siya napilitan sa kanyang ginawa. Bilang pagsunod sa kanyang Ama, minahal niya at patuloy niyang minamahal ang kanyang mga tinubos. That's an amazing thought. Sana, naisip natin, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, maging personal. Bakit? Kasi personal ito sa Kanya. At kapag naunawa natin, it's a very personal thing for the Lord Jesus Christ, magiging personal din sa atin to. At yun ang dahilan sa mga nakaraang kasaysayan natin, yung mga unang mga Kristiyano, bakit sila handang magbuwis ng kanilang buhay at bakit kailangan nilang manindigan para sa kanilang pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Dahil naunawaan nila gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo para sa kanila. It became very personal. You know, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Pero doon sa last part noon, who loved me and gave Himself for me. Siya na nagmahal sa akin at ibinigay ang buhay niya para sa akin. It is a very personal thing. It is one thing to say, He died for us and He loved us. It's another thing to say, He loved me and gave Himself for me. Ganun dapat ang pagtanaw natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Personal. Pag hindi naging personal yan, walang dating. And we can even celebrate the Lord's table time and time again, pero wala na siyang dating simply because hindi natin naunawan para sa akin niya ginawa yun dahil mahal niya ako. Christ's love is for me and He offered Himself for me dahil sa akin. And in fact, gano'n naman talaga dapat, di ba? Yung pagkaunawa nga natin sa kasalanan, dapat gano'n eh. Yung kasalanan ko ang nagpalayo sa akin sa Diyos, dahil sa kasalanan ko, kailangan siyang ipako sa krus, hindi lang sa kasalanan ng lahat.
dahil sa kasalanan ko. Yung katigasan ng puso ko, yung kawalan ng damdamin ko para sa Kanya, hindi ba yun din ang nagpapababa ng aking pagtingin sa Kanya? Parang binabaliwala ko siya. Yun ang dahilan Ako yung lumayo. Ako yung mapapahamak. Pero ako ang Kanyang iniligtas. Again, the personal matter for us. Hindi tayo pwede mag-claim, as we know, ng justice ng Panginoon, pag-iwan ng hustisya niya, simply because walang naghihintay sa atin kundi yung kapahamakan at paghatol. But we can only beg for God's mercy. Yun lang yun Pwede tayong magmakawa para sa kanyang habag. No, pag nagsimula yun sa isang tao, doon niya makikita at mauunawa ng malalim na kahulugan ng pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Para kanino? Again, our text says, gaya naman ni Kristo nung umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Kanya. If you remember John 15:13, the Lord said, walang hihigit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. In Matthew 20:28, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang tanong, kasama ba ako dun sa maraming yon? Ako ba ay tinuturing niya na kanyang kaibigan? Bahagi ba ako ng kanyang iglesia kung kanino niya ibinigay ang kanyang buhay? At kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, yung sinasabi sa Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ibig sabihin naganap sa iyo yun. Pangako sa Romans 10:13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung naging totoo siya, magkakaroon ka ng katiyakan dahil sa kanyang ginawa, pinaunawa niya, at mahalaga yun sa'yo. Hindi mo makakalimutan ang kanyang ginawa at kung sino siya sa buhay mo. Now, pag tumimo to sa puso ko, lalo kong makikita ang kagandahan at kadakilaan ni Kristo at magiging pinakamahalaga na siya sa akin simula sa panahong iyon. Doon ko din mauunawaan ang dakilang katotohanan ng pag-ibig ni Kristo para sa akin. At kasama ako ng iba pa mga nagsabi sa kasaysayan, minahal niya ako at ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, binayaran niya ng pinakadakilang kabayaran na pwedeng ibigay ng kahit sino ang pinakadakilang regalo na may pagkakalob ng kahit sino pa man. Wala nang mas dadakila pa sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ganun pa ba ang nararamdaman natin at pagtanaw natin sa Kanya? Alam niyo bang bahagi tayo sa pinanalangin ng Panginoong Jesucristo in His great priestly prayer in John 17? Ang panalangin niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalatang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. John 17:24. Of course, specifically referring to the apostles at that time. Pero makikita natin ang plano ng Diyos para sa kanyang mga tinubos. Kaya masasabi ng mga alagad in John 1:14, at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagganap sa kanila yun. At nagaganap din yan sa bawat tinutubos ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng mas malinaw pagkaunawa. Sino siya? Gaano siya maluwalhati? Hindi na siya walang kwenta para sa atin. Pinakamahalaga na siya sa Kanya. At doon din natin naunawaan ang dakilang pag-ibig niya. At alam niyo, kapag naunawaan natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon, doon pa lamang natin mamahalin ng Panginoon ng mas malalim. Ang kakulangan ng pag-ibig natin sa Panginoon ay yung kakulangan natin ng pag-unawa kung sino siya at yung malaking pag-ibig niya at yung ginawa niya para sa atin. Naintindihan po ba natin yung may connection? Kaya nga pag bumalik tayo sa context ng Ephesians chapter 5, pag tinignan niyo yung verse number 1, para sa mga Kristiyano,
Sabi, kaya bilang mga minamahal na anak, tularan ninyo ang Diyos. Kung talaga daw anak tayo ng Diyos, isang bagay ang nagbabago sa atin. We become imitators of God. Siya na yung gusto nating tularan. Hindi na yung dating mga kung sino-sino. Siya na. At ang sabi pa doon sa verse 2, paano naman tayo tutulad sa Diyos? Sa anong paraan? In-specify sa verse 2, mamuhay kayo sa pag-ibig kung paanong inibig tayo ni Kristo at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang mabangong handog at alay sa Diyos. Nakita niyo yun? Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang sakripisyo para sa atin ng kanyang sarili, ang magiging dahilan para lumakad tayo o mamuhay tayo sa pag-ibig. Yun eh. Kung minahal niya ang kanyang iglesia, nang gayon na lamang, at handa niyang ibigay ang kanyang buhay, tanong, kumusta naman ang pagmamahal natin sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia? There's a direct correlation. Pag maging honest ba tayo, masasabi ba natin napakaliit ng pag-ibig natin sa iglesia ng Panginoon? O ito yung lumalago? Lumalaki. Hindi pa man ganun kalaki siguro, pero gusto natin at lumalago. Now, di ba, madalas nyo naririnig, pag merong magsing-irog, sasabihin nila, kung sino yung mahal mo, mamahalin ko rin. Tama? At maganda namang prinsipyo yan. Bakit? Kayo ba naman sa mga kababayan, may manliligaw sa inyo, syempre, tinitest nyo, anong pakitungo sa pamilya nyo? Paano kung ma-discover nyo, nanliligaw pa lang, hindi pinapahalaga ng inyong mga magulang, ng inyong pamilya? Gusto nyo pa rin? Or even vice versa? Diba? Kung magkakaroon kayo ng kasintahan, tapos napansin nyo, walang paggalang sa inyong mga minamahal sa buhay, gusto nyo pa rin? Diba? Yung mga nagsasabing, you and me against the world, medyo hindi magandang prinsipyo. Bakit? Kasi maraming dapat i-consider eh. Kasama yung pamilya. Now, that's on the physical level. Palagay ba natin, mas mababa ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia na pwedeng baliwalain lang natin? Yung minamahal niya, hindi natin mamahalin. Yung inaayawan niya, gustong-gusto natin yung kasalanan. Hindi eh. Malaki ang magbabago sa atin kung talagang nakilala natin ang Panginoong Jesucristo at naunawaan natin ang kanyang ginawa, ang kanyang malaking pag-ibig. So here's the practical question. How do we show our love for Christ and His Church? Paano ba natin ipapakita ang ating pag-ibig kay Kristo at sa kanyang iglesia? I think isa sa malaking bagay na magagawa natin, first, is by praying for God's people. Ang ipanalangin ang mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo din ang ating pinakamagandang halimbawa dito eh. Bakit? Sabi niya sa John 17:9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. John 17:9. Notice the special love of the Lord Jesus Christ for His people. Yung mga tinubos niya, yung ibinigay sa Kanya ng Ama. Hindi pareho ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Although God is love, and when He created us, He loved all of His creation, pero iba at special ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tinubos niya. Yung ibinigay ng Ama, sa kanila, ibibigay ng Panginoon ng kanyang buhay. Kaya hindi pinapanalangin ng Panginoon gaya ng panalangin niya para sa Kanya, yung sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. Now, of course, as we study scriptures, alam natin, utos sa atin ipanalangin ng lahat ng tao as much as possible. Yung mga
leaders ng bansa, di ba? Pray for kings, those in authority. We should pray for the lost. Yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos para sila rin ay pagpakilanlan ng Panginoon. Kailangan yun. Pero hindi ba, kung susundin natin ng Panginoon, kung pinapanalangin natin ang iba na makilala ang Diyos, hindi ba lalo din dapat pinapanalangin natin yung mga may pagkakilala na sa Kanya? Because that's exactly the example of our Lord Jesus Christ para sa Kanyang bayan, sa Kanyang iglesia. And that's what the Apostle Paul did in obedience to the Lord Jesus Christ. Sinunod niya ang Kanyang Master eh. Kaya sabi ni Apostle Paul in 1 Thessalonians 1:2, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming dalangin. The Apostle Paul always prayed for the believers. At pag tinignan natin yung susunod na talata sa verse 3, kasama dyan ang mga matatapat na naglilingkod sa Panginoon. Kailangan din nila ng prayers. And of course, kung may mga kapatid tayong nanghihina, kailangan ng special request, we should pray for them. Lahat. At kanina nga, as I was praying, habang nagpa-pray ang lahat, pinapanalangin ko, Lord, help me to pray for each of your people. Bakit? Kailangan natin yun. Okay? Isa sa pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig yung pananalangin. Because that shows you remember people and you want to bring them up to the Lord. Siya makakatulong sa lahat. I'm sure marami sa atin would say, hindi ganoon tayo manalangin para sa marami. So that's one. So tanong, paano natin mapapakita ang ating pag-ibig kay Kristo sa Kanya at sa Kanyang iglesia sa pamamagitan ng panalangin sa bawat isa? Pangalawa, secondly, by being an active part of His church. Kailangan nating maging aktibong miyembro ng Kanyang iglesia. Not just in name, or not just being part of the church role, but to really be an active member of His church. At nagsisimula yan sa pagdalo. Kasi kung hindi ka dumadalo, hindi ka kabahagi sa gawain. Napakahirap naman sabihin, mahal ko ang Panginoon at mahal ko ang Kanyang iglesia, pero wala kang panahon para sa Diyos at wala kang panahon sa gawain ng Diyos. Lip service only. Kung mas madalas na wala tayo sa gawain ng Panginoon, what does that show? Eh di hindi mahalaga ang Kanyang gawain, eh di hindi mahalaga ang Diyos. Mahirap bang unawain iyon? Baka naman mas marami pa tayong pinapahalagahan kaysa sa Diyos at sa gusto ng Diyos. Kaya doon marami tayong panahon. Pero sa Kanya, wala. At kung kailan lang tayo medyo convenient, saka tayo magiging kabahagi. Remember, very, very familiar passage, Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Pasin nyo kung paano nagsisimula sa hindi pagpababaya sa pagtitipon. Di ba sa mga nag-aaral, chine-check yung attendance eh. Gusto nila always present. Sa mga nagtatrabaho, gusto mo halos palaging andyan ka, present. Lalo pa kaya pagdating sa gawain ng Diyos sa pananambahan. Tingnan yung epekto. Kung tayo daw ay dumadalo, may pagkakataon tayo na magpalakasan sa isa't isa. That's the goal. To encourage one another in the Lord. Diba? And reality check. Pansinin yung mga nanghihina sa pananampalataya. Kadalasan, wala silang panahon sa iglesia. Of course, nagsimula na yung personally sa puso na lumayo sa Diyos, wala nang pahalaga sa salita ng Diyos, sa pananalangin, and then, tsaka lalabas physically, ayaw na. Nangyari yan, mga kapatid. Of course, klaruhin natin, may mga pagkakataon na talagang out of God's providence, hindi talaga tayo makakapunta. Nagkasakit, may emergency,
May kailangan, we know and understand that. Iba yung puso ng tao na gusto na kasama ng mga anak ng Diyos at sumasamba sa Diyos. Hindi lang pwede eh. Iba naman yung usapan, pwede naman, ayaw. We know the difference. At hindi rin sasapat na we are here physically, pero yung isip natin lumilipad kung saan-saan. At yung puso natin wala sa pagsamba sa Diyos. So we must be mentally and spiritually prepared to worship God. Gano'n kadalas nating sinasabi, hindi lang Sunday ang ating preparation, it's actually the entire week. At pagdating ng Sunday, you know, I want to worship God. I want God to meet me. And Lord, help us. Lahat ng mga dadalo, tulungan niyo po kami. Ang mga tagapangaral, tagapagturo, Lord, we need you. Kapag ganun tayong hinahanda ng Panginoon, masarap sumamba kasama ng mga anak ng Diyos. So muli, paano natin maipapakita ang ating pag-ibig kay Kristo at sa kanyang iglesia sa pananalangin sa bawat isa? Pangalawa, sa pagiging aktibo sa kanyang gawain. At yung pangatlo, we'll take from Ephesians chapter 5. At doon tayo sa medyo pahuling bahagi, Ephesians 5:28 and 30. And take note of the analogy. Ba't gagamitin ng Panginoon to? Sabi doon, 28 to 30. Sa gayon ding paraan, dapat ibigin ng asawang lalaki ang kanyang sariling asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang umiibig sa sarili niyang asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino mang namuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ay inaaruga niya ito at iniingatan gaya ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay may bahagi ng kaniyang katawan. And that's our third point. We should learn to care for Christ's church as our own. Kailangan matuto tayong magmalasakit sa iglesia bilang tunay na kabahagi nito. And that's very, very crucial, lalo yung last part. Pansinin niyo ang illustration. Ang isang lalaking asawa daw, kailangan mahalin niya ang kanyang asawang babae. Dahil kapag minahal niya ang kanyang asawang babae, minamahal niya yung kanyang sarili. At wala naman daw matinong tao na sasaktan ng sarili niya. And of course, that goes both ways. Ganun din ang asawang babae. Pag minahal niya ang kanyang asawang lalaki, minamahal niya rin yung sarili niya. At ang pinaka-basis, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Again, our Lord Jesus Christ is our great pattern. Kaya pag naging malinaw ang concept na ito, ano bang ginawa ng Panginoon para sa atin? Ano ba ang kanyang ibinigay? At gaano ba ito naging totoo para sa atin? Hindi mo pwedeng maliitin yun eh. And you will learn to love Him more. We love Him because He first loved us. And we will learn to love His church as He loved His church. Tanong, naiintindihan ba natin na talagang bahagi tayo ng kanyang katawan? In the real sense of the word. O parang kagaya tayo minsan ng mga miyembro ng pamilya. Alam mo, kasama mo sa pamilya, pero hindi mo alam kung kailan uuwi. Hindi mo alam kung talagang kasama kapag may dinadaanan ng pamilya. On and off, no? Are we that type of family member? Anong klaseng kabahagi tayo ng katawan ng Panginoong Jesucristo? When we learn to love the Lord Jesus Christ and His church, lalalim yung pagtanaw natin eh. Makikita natin ng mga tao, bagamat iba-iba tayo ng personalities, iba-iba tayo ng backgrounds, but we will see them as Christ saw them with love. Yun eh. Pinakamahalaga yun eh. Hindi na sila parang invisible na anytime nakikita mo, pero parang wala lang dyan. O hindi na po pwede na parang, alam ko andyan siya, pero ayoko lang sa kanya eh.
How can that be? Tayo nga, minahal ng Panginoon, di ba? Papalitan ng Panginoon yung ganoon. It's not that easy, but it's possible because of the love of Christ. And then we go even deeper. You begin to pray for the person. You begin to think, Lord, how can I minister to this person? Yun na yun. Malalaman mo na lumalalim na. Hindi lang kayo nagkikita-kita eh. You want to be involved in each other's lives. At yun ang kailangan pag-ibig na ipanalangin natin, Lord, teach me to love with your love. Di ba kasi nga, kung iba-iba tayong personalities, may iba, hindi madaling magpakita ng pag-ibig, hindi madaling magsabi ng pag-ibig. Hindi ganun eh. Kaso, binabago tayo ng Panginoon. Di ba? Matututo tayo in time. And may the Lord apply this to us in a very personal way, especially as we grow older in the Lord and in His church. Kaya, nung naunawahan to ni Apostle Paul, you would imagine gaano niya naintindihan, minahal siya ni Kristo at gaano karaming kasalanan pinatawad siya ng Panginoon. Hindi na siya nagdalawang isip. Binigay niya kanyang buong sarili at parang walang kapaguran, naglingkod siya sa Panginoon. Alam niyo yung 1 Corinthians 15:10? Sabi niya, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yun ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo akalain gagawin mo. You begin to go out of your way. You begin to do much more than what you can physically. Diba? Kung ikaw lang yan, di mo gagawin yan. Pero dahil sabi ng Diyos, gusto ko kayo sundin, Panginoon. We learn from our Lord. He began to pray for the brethren night and day according to 1 Thessalonians 3:10. At ibinuhos niya ang kanyang buhay bilang handog sa Diyos para daw sa mga kapatiran. Philippians 2:17. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. What an attitude. It's just like our Lord and Savior Jesus Christ. Natutunan ni Apostle Paul ang ganong klaseng pagmamahal hanggang sa panahon siya ay kunin ng Diyos. Wow. Again, kapag nakilala natin ang Panginoon ng malalim at ang kanyang pag-ibig at natutunan nating maglingkod sa Diyos, matututunan din natin na magsakripisyo para sa ikabubuti ng marami. Masusumpungan natin, gaya ni Apostle Paul, habang tayo nabubuhay at nakikipag-ugnayan sa maraming mga tinubos niya, nagiging magkaisa na tayo eh. Nagiging magkakalapit na tayo sa isa't isa. Even the little acts of kindness, isipin niyo, pag-ngiti, yung totoong, yung galing sa puso na talagang gustong pagkaalam na nangyari sa kapatid. Yung pagtulong sa kahit anong paraan. Habang ginagawa natin yung mga aksyong yun, lalo natin mararamdaman ng minamahal natin sila. Pero kailangan turuan tayo ng Panginoon. I'll end with this verse in Galatians 6:2. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kailangan na? When we carry the burdens of other people, we know may concern na tayo sa kanila at gusto talaga nating makatulong sa biyaya ng Diyos. Whatever that may mean. Again, may the Lord apply this to us at lalo ipakita ng Panginoon sa atin gaano kadakila ang kanyang ginawang sakripisyo at ang pag-ibig sa atin at nawa in turn,
I-motivate tayo ng Diyos to love Him more and to love His church more. Let's pray. Bless your word, O Father, and be the one to apply it in our hearts. Be thou exalted even as we celebrate the Lord's table. For in the Lord Jesus' name we pray. Salamat po.